you're somewhere out there, somewhere far away. I want Isang bagay na kamangha-mangha mula kay Master Lee tungkol sa Immortal Cultivation World at Space Storage Device, may naghanap kay Master Lee at pumasok dahil bukas ang pinto. Si Lin Yanfan ay may hawak na Jade Bracelet, mukhang nagulat ang isang karakter nang makita ito at sinabing, Space Jade Bracelet. Dinala ng Qianlong Celestial Dynasty ang kanilang underwear elixirs. Si Lady Lin ay may dalang precious elixir mula sa Lingyun Immortal Pavilion. Dumating siya para ibigay ang elixirs na ipinangako niya. Si Lady Lin na nakasuot ng isang eleganteng damit. Nakapikit ang kanyang mga mata at tila nagpapahinga o nagmumuni-muni. Si Lady Lin na may iba't ibang halaman o sangkap na lumulutang sa paligid niya. Mukhang nagpapakita siya ng kapangyarihan o kakayahan na may kaugnayan sa mga ito. Sa unang bahagi, may dalawang karakter na tila nagulat o naguguluhan. Sa ikalawang bahagi, sinabi ni Lady Lin na, hindi masama, ito ang top-level elixirs. Ang mga elixirs ng Immortal Cultivation World ay nahahati sa Primal Level, Mid-Level, Advanced Level, at Top Level. Ang top-level grade ay ang Congenital Elixirs. Higit pa rito ay ang Innate Spiritual Root na matatagpuan lamang sa langit. Ang mga taong kayang kunin ang lakas ng 16 na elixirs na ito ng sabay-sabay ay kayang bilangin sa mga daliri. Sila ay nasasaktan hanggang sa magsuka sila ng dugo. May isang karakter na nagsabi, wow, parang prop sa RPG games. Ang ganda. Ang pamana ng ating sword sect ay hindi maihahambing sa Qianlong Celestial Dynasty at Lingyun Immortal Pavilion. Ang elixir na mayroon tayo ay walang halaga kung ikukumpara. May dala akong binhi. Ang aking patriarch ay pumunta sa isang sinaunang lihim na kaharian at nakuha ito sa pamamagitan ng swerte. Isang karakter ang nagtanong, ang henerasyon ng inyong patriarch. Hindi bababa sa 1,000 taong gulang, tama. Habang hawak ang isang maliit na kahon, nagtanong din siya, anong uri ng binhi ang kayang mabuhay ng ganito katagal? Dalawang karakter ang nakatingin sa kanya na may pagtataka. May isang karakter na nagsabi, hindi ko alam. May isang batang karakter na may hawak na espada at apoy. Sinabi rin ng isang karakter, noong bata pa ako, napakakulit ko. Napansin din ng isang karakter na ang binhi ay hindi tinatablan ng mga espada pati na rin ng mga elemento ng tubig at apoy. Sinabi ni Lin Yanfan, kawili-wili. Bagaman mukhang nasa estado ito ng peking kamatayan, sa totoo lang ito ay buhay at maayos. Nagtanong si Lin Yanfan, ibinibigay mo ba talaga sa akin ito? Gusto ko talagang subukang buhayin ito. Sumagot si Master Lee, kung ano ang gusto mo, Master Lee. Hindi ito natatakot sa apoy ni sa tubig. Isang binhi na nabuhay ng daan-daang taon. Ako ay isang tao na itinalaga ang titulo ng Ultimate Farmer ng system. Itanim natin ang binhi at panoorin itong lumago. Si Lin Yanfan ay nagsabi, tama, sinabi ni Lin Yanfan, nagdala kayo ng napakaraming kayamanan, at naghanda ako ng ilang walang kwentang regalo para sa inyong lahat. Samantalang natuwa naman ang mga ito nang malaman nilang may inihandang regalo sa kanila si Lin Yanfan. Sinabi ni Lin Yanfan, ang puno ng tsaa sa aking likod bahay ay lumaki na. Bagaman hindi gaano, pero ako mismo ang nagtanim nito. Ito ay sariwa at malusog, pagkatapos ay ipinakita ang hawak ni Lin Yanfan na mga regalo niya sa mga taong ito. Sila ay nagsabi, salamat sa tsaa, Master Lee. Aalis na kami. Pagkatapos, biglang nabulag ang kanilang mga mata. Sila ay nagsabi, isang napakahalagang bagay. Isang trahedya na pagimbutan ito, sabay alis ng mga ito. Sinabi ni Lin Yanfan, ang mga immortal na cultivator ay kayang lumipad ng napakabilis. Parang eroplano, kamangha-mangha, sinabi ni Dai Fei na manok. Ito ba ay isang manok? Sumagot si Lin Yanfan, hahaha. Ang iyong tatay joke ay sobrang lamig. Sa huling frame, sinabi ng isang babae kay Dai, dumating ka sa tamang oras. Si Lady Lin at ang iba pa ay nagdala ng maraming elixirs. Sinabi ni Lin Yanfan, pinili ko na ang mga makakatulong sa iyong sugat, at itatanim ko ang natitira sa aking likod bahay. Sinabi ng babaeng may pink na buhok, ang mga gamot na ito ay kumikinang at tiyak na magmumukhang kamangha-mangha kapag ginamit bilang dekorasyon. Ang babae na may pink na buhok ay nag-iisip, itanim ang mga elixirs. Gamitin ito bilang dekorasyon. Sinabi ni Lin Yanfan, oo. Tingnan kung gaano kaganda ito. Sa dulo, sinabi ng babae, ito. Maaari kaya, sinabi ni Lin Yanfan, huwag husgahan ng aklat sa pamamagitan ng pabalat nito. Ako ay nakatira dito sa loob ng 5 taon, at ako ay nagtatanim ng lahat ng aking pagkain, tulad ng repolyo at patatas. Ang babae na may pink na buhok ay nag-iisip, repolyo, patatas, paano mo ito may kukumpara sa elixir? Sinabi ni Lin Yanfan, halika.
Hayaan kitang makita ang aking taniman ng gulay. Ang babaeng may pink na buhok ay nag-iisip, kahit na ang master ay hindi isang mortal, ngunit ang paghahambing ng elixir na ito sa isang repolyo. Ang babae na may pink na buhok ay nag-iisip, hindi ko alam kung siya ay isang simpleng tao o isang hanggal na tao, pagkatapos, nagulat siya sa bilis ni Lin Yanfan. Ang babae na may pink na buhok ay nag-iisip, ito ba ang Taoist flow? Ang babae na may pink na buhok ay nag-iisip, hindi, ito ay mga labi lamang ng isang Taoist flow, ngunit, ayon sa alamat, kapag ganap na naunawaan ng isa ang katotohanan at nakamit ang isang otherworldly state of mind. Itinutukoy ng teksto na ang mga bakas ng Taoist flow ni Lin Yanfan ay may iwan sa mundong ito at tatawaging, mga labi ng Taoist flow. Sinasabi rin na ang Taoist flow sa likod bahay ay bahagyang naiiba mula sa isa sa master. Nagtataka si Lin Yanfan kung ano ang naroon at kung bakit may napakalakas na bakas ng Taoist flow doon. Ang babae na may pink na buhok ay nag-iisip, at ano ang antas ng taong nag-iwan ng Taoist flow trace na ito, nagtatanong si Lin Yanfan, Dai. Nagtatanong si Lin Yanfan kay Dai, bakit ka tumigil sa pagsasalita? Hindi ka na naman ba maganda ang pakiramdam? Sumagot si Dai, hindi, ako. Sinabi ni Dai, paumanhin, master. Si Dai ay, masyadong nagulat. Sinabi ni Lin Yanfan, haha. Alam ko, tama, sa kabila ng kakulangan ko ng kahusayan sa iba pang aspeto, tiwala ako sa aking mga kakayahan sa likod bahay na ito. Sinabi ni Lin Yanfan, oops maraming bisita kamakailan, ngunit hindi ko pa sila dinala sa likod bahay. Pagkatapos ng walang kwentang system na iyon, Dai, ikaw ang unang pumasok dito. Si Lin Yanfan at isang babae na may kulay rosas. Sa itaas na panel, itinuturo ni Lin Yanfan ang isang stand na may maliliit na halaman at sinasabi, tingnan mo. Dito ko itatanim ang 16 na elixir. Ano sa palagay mo? Panipituldok. Sa gitnang panel, nakangiti siya at nagtatanong, gusto mo ba? Panipituldok. Sa ibabang panel, iniisip ng babae, system. Iyon ba ang pangalan ng immortal? Hindi ito ang antas ng isang immortal. Ito ay isang antas na mas mataas pa kaysa sa immortal. Panipituldok. Nagtatanong si Lin Yanfan, Dai. Hindi mo gusto? Sinabi ni Lin Yanfan, huwag kang mag-daydream. Habang hawak niya ang kamay ng babae. Sa ibabang bahagi, nakangiti si Lin Yanfan, hinihila ang babae, at sinasabi, halika na. Panipituldok. Ang babae naman ay mukhang nagulat at nagtataka. Si Dai na labis na nagulat. Sa itaas na bahagi, nakatulala siya at sinasabing, iyan ay, sa tabi niya, may mga halaman ng repolyo na kumikinang, na nagpapahiwatig ng kanilang pambihirang kalidad. Sa ibabang bahagi, ipinapakita ang matinding pagkabigla ni Dai, na may itim na bar na nakatikip sa kanyang mukha habang iniisip niya, elixir level cabbage. Tandang padamdam panipituldok. Pagkatapos, makikita ang mga patatas na kumikinang din, at iniisip niya ulit, elixir level potato. Ipinapakita sa itaas na bahagi ang isang malaking pakwan na kumikinang, kasama ang iba pang mga pakwan sa likod. Nakasulat sa ibaba nito ang, elixir level watermelon. Sa ibabang bahagi, makikita si Dai na may ekspresyon ng pagtataka, at iniisip niya, no wonder, even the most ordinary of objects can take on a divine quality in this environment, which is filled with Taoist flow. Sa itaas na bahagi, makikita si Dai na nagtataka at sinasabing, Sa gitnang bahagi, may mga ripples sa tubig na may dahon ng lotus. Sa ibabang bahagi, nakatalikod si Dai at tinitignan ng tubig. Makikita si Dai na nagtataka at nagtatanong, may mga isda ba, sa pond? May isang pagong na tumatalon sa tubig, na nagdulot ng ripples. Nagulat si Dai at sinasabi, hindi ba't isa itong pagong? Nakangiting sinabi ni Lin Yanfan, isa itong pagongya, habang nakapaligid sa kanya ang maliliit na bulaklak. Sinabi rin niya, binigay ito sa akin ng tindero ng isda. Nakatayo si Lin Yanfan kasama si Dai sa tabi ng pond. Sinabi ni Lin Yanfan, tinatawag itong matandang pagong. Noong dinala ko ito dito, kasinlaki lang ito ng palad ko. Makikita sa pond ang isang malaking pagong, sinabi ni Lin Yanfan, lumaki ito ng ganoon kalaki sa loob lang ng isang buwan. Nagulat si Dai at sinabi, isang buwan, nakangiting sinabi ni Lin Yanfan, nag-alala ako na baka may mga halimaw sa pond, kaya kinuha ko ito at inilagay doon para malaman kung mayroon nga. Nakatikip ng itim na bar ang mga mata ni Dai, sinabi ni Lin Yanfan, ang tanga-tanga ko. Paano magkakaroon ng mga halimaw sa bakuran ko, nakapikit si Dai at iniisip, hindi. Ako ang tanga, nag-aalala talaga ako na ang isang immortal entity ay hindi kayang itanim ng maayos ang mga elixir. Sa ibabang bahagi, nakasimangot si Dai at may guilt expression at sinasabi, kulang ang aking pananaw. Paano ako naging kwalipikadong magduda sa master, makikita si Dai na may determinadong ekspresyon, na may kinang sa kanyang mga mata at paligid.
Nakanganga siya at puno ng sigla, at sinasabi niya sa kanyang sarili, dapat mong laging tandaan na ang ideya ng master ay laging tama sa hinaharap. Nakangiting nagdidilig si Lin Nianfan ng halaman gamit ang isang lata ng tubig. Sa itaas, makikita ang paa ni Dai. Nakaupo si Dai sa tabi ni Lin Nianfan, at nagtatanong, ano ito, master? Nagdidilig si Lin Nianfan ng halaman gamit ang isang lata ng tubig. Sinabi ni Lin Nianfan, ito ang binhi na binigay ni Uncle Zhao. Sinasabi na libu-libong taon na ito, hindi ko alam kung totoo pa ito. Subukan natin, sinabi ni Lin Nianfan, inaabangan ko ito magiging ano kaya ito. Sa itaas, makikita ang isang aerial view ng bahay at hardin ni Lin Nianfan. Sa ibaba, makikita si Dai na nakasakay sa isang makulay na ulap, na lumilipad sa ibabaw ng mga bundok sa isang pink at orange na kalangitan. Makikita si Qin Manyun, ang Lin Immortal Palace Saintess, na nakatayo sa isang makulay na background. Nakasuot siya ng berdeng damit at may kulay kahel na sash. Tinatanong ng isang babae si Qin Manyun, Sister Qin, huhulihin din ba natin ang nine-tailed demon fox na ito? Sumagot si Qin Manyun, hindi, makikita ang isang nine-tailed fox na may mga bulaklak ng cherry blossom sa background. Nakasulat sa panel, hindi katulad ng dugo ng ibang mortal na nilalang, ang dugo ng celestial fox ay sinauna at kakaiba. Sinasabi na ang maliit na halaga ng dugo ng nine-tailed fox ay naglilinis at nagpapatala sa utak, pati na rin nagbibigay ng nutrisyon sa mga mortal. Mas mahirap para sa isang fox na magkaroon ng 9 na buntot kaysa para sa isang mortal na maging immortal. Maraming tao ang naniniwala na ang bihirang nine-tailed fox na ito ay patay na matapos ang libu-libong taon na hindi nakakita ng isa sa ligaw. Sa itaas, sinabi ni Qin Manyun, pagkatapos, mula sa kung saan, muli itong lumitaw at nagbago pa. Patuloy itong pag-iinteresa ng mga sakam na tao. Sa ibaba, sinabi ni Qin Manyun, kung hindi nanguna ang Lin Immortal Palace na protektahan ito, sino ang gagawa? Sinabi ng babae, naiintindihan ko. Lumalabas na narito tayo para protektahan ito. Ma'am, susubukan ko ang aking makakaya, sinabi ni Qin Manyun, tama. Kung mananatili lamang siya sa Lin Immortal Palace, mapoprotektahan siya. Makikita ang ngiti ni Qin Manyun, nakasulat sa panel, tanging tayo, ang Lin Immortal Palace, ang may kakayahang panatilihin itong ligtas. Sa itaas, makikita ang palasyo ng Qianlong Celestial Dynasty. Sa ibaba, sinabi ng babae, narating na natin, Sister Qin. Sinabi ni Qin Manyun, ito ang palasyo ng Qianlong Celestial Dynasty. Sinabi ni Qin Manyun, okay, dahil narating na natin ang teritoryo ng Qianlong Celestial Dynasty, dapat muna nating ipaalam sa landlord. Sinabi ng babae, dapat muna nating bisitahin si King Luo. Nakangiting sinabi ni Qin Manyun, at tanungin siya tungkol sa paglitaw ng nine-tailed celestial fox sa mundo at kung saan ito naruroon. Sa itaas, makikita si King Luo na nakaupo sa kanyang mesa sa kanyang opisina. Nakasulat sa panel, anong gagawin ko ngayon? Sa ibaba, nakikita si King Luo na may gulat na ekspresyon. Nakasulat sa panel, kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, mahahanap din ng mga immortal cultivator na ito ang daan patungo sa Master Li's courtyard. Makikita si King Luo na nakaupo sa kanyang upuan habang may isang babae na naghahain sa kanya ng tsaa. Nakasulat sa panel, ang array na ginawa ng Lingyun Immortal Pavilion at 10,000 Sword Sect, gaano katagal ito tatagal? Sinabi ni King Luo, malapit na itong umabot sa limitasyon nito. Hindi lamang ang mga immortal cultivator ang pupunta rito, ang maliliit at malalaking grupo ng mga halimaw tulad ng lobo at tigre ay pupunta rin dito. Sa ilalim, makikita ang nine-tailed celestial fox sa isang malaking plato na may mga gulay at kutsara. Nakasulat sa panel, hindi pa natin alam kung lalaki o babae. At determinado silang kainin ng buhay ang nine-tailed celestial fox. Makikita si King Luo na may gulat na ekspresyon, nakasulat sa panel, kung makaabala ito kay Master Li, ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Sa itaas, sinabi ng isang babae, mahal na hari, narito ang Yuanying cultivator mula sa Lin Immortal Palace. Sa gitna, sinabi ni King Luo, ano? Tandang padamdam panipi, sinabi ng babae, Yuanying cultivator. Sa ibaba, sinabi ni King Luo, pati na rin ang mga tao mula sa Lin Immortal Palace. Nakikita ang likod ng isang lalaki na nakasuot ng sombrero. Nakasulat sa panel, ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo at tanggapin sila. Makikita si King Luo at ang babae sa kanyang opisina. Nakikita si Qin Manyun at ang babae sa opisina ni King Luo. Sinabi ni Qin Manyun, paumanhin sa pagpapahanda ko sa iyo ng tsaa sa iyong sarili. Sinabi ng babae, nag-aalok ang mga southern borders ng pinakamagandang black tea, kaya gamitin natin iyon. Sa itaas, sinabi ng babae, naiintindihan ng asawang ito. Sa ibaba, sinabi niya, pero, saan niya, inilagay ang ting iyon. Sa itaas, makikita ang mga paa ng isang babae. Sa ibaba, makikita ang isang babae na may mahabang itim na buhok na nakaayos sa isang bun.
Nakasuot siya ng berdeng damit at may kulay kahel na sash. Sa itaas, nakikita ang isang tore na may babae sa itaas. Sinabi ng isang tao, isa ba itong diwata? Sinabi ng isa pang tao, gago. Ito ang saintess ng Lin Immortal Palace Qin Manyun, Lady Qin. Sa ibaba, sinabi ng isang tao, isa rin siyang saintess. Kung gayon, kumpara sa saintess ng Lingyun Immortal Pavilion, sino ang mas magaling? Sinabi ng isa pang tao, ang mga tao sa Lin Immortal Palace ay may karapatang tukuyin ang kanilang sarili bilang Lin Immortal. Hindi ito tanda ng egotismo, nakikita ang isang babae na may mahabang itim na buhok na nakaayos sa isang ban. Nakasuot siya ng berdeng damit at may kulay kahel na sash. Nakasulat sa panel, isang hakbang na lang sila bago maging immortal, isa ito sa pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo ng cultivation. Sa itaas, sinabi ni Qin Manyun, sana ay nasa mabuti kang kalagayan, King Luo. Sinabi ni King Luo, ano ang layunin ng iyong pagbisita, Lady Qin? Sa ibaba, sinabi ni Qin Manyun, malinaw na alam ni King Luo kung bakit ako narito. Siyempre, pumunta ako para sa Nine-Tailed Celestial Fox. Sa itaas, sinabi ni King Luo, talaga. Sa ibaba, sinabi niya, sa 1000 taon, hindi pa lumitaw ang Nine-Tailed Celestial Fox. Ang balitang ito ay hindi pangkaraniwan, natatakot akong tsismis ito, at hindi mapagkakatiwalaan. Sa itaas, nakikita ang isang pares ng mga mata, sa gitna, sinabi ni Qin Manyun, hindi. Sinabi niya, ang Silver Moon Demon King ang nagbalita nito sa pagkakataong ito. Matagal na niyang hinahabol ang Fox Clan at pamilyar sa kanila, kaya dapat mapagkakatiwalaan siya. Sa ibaba, sinabi niya, itinago ba ito ni King Luo sa layunin? Posible bang alam mo na ang lokasyon ng Nine-Tailed Celestial Fox at piniling huwag sabihin sa akin? Sa itaas, sinabi ni King Luo, napakawalang bahala ko. Lahat ba sa Lin Immortal Palace ay sobrang prangka? Tandang padamdam panipik. Sa ibaba, sinabi niya, di bakit hindi tayo magkaroon ng isang tasa ng tsaa habang nag-uusap? Sa itaas, makikita ang isang gusali na may karatula na nakasulat, Treasure Pavilion, Pavilion ng Kayamanan. Sa gitna, makikita ang isang panlabas na tanawin ng isang tradisyonal na gusaling asyano na may mga pulang bubong at berdeng puno. Sa ibaba, makikita ang loob ng isang silid na may mga estant na puno ng iba't ibang gamit. Isang babae na may pulang buhok at nakasuot ng puting damit ang nakatayo sa harap ng mga estant. Sinabi niya, sabi ng kanyang kamahalan, pagsilbihan siya ng pinakamainam na tsaa. Sa itaas, nakikita ang isang babae na may pulang buhok. Sa gitna, sinabi niya, itong isa, tama. Nakasulat sa label ng tsaa, ang tributo ng Southern Frontiers. Sa ibaba, sinabi ng babae, ipapadala ko agad. Sa ilalim. Sa itaas, sinabi ng babaeng may pulang buhok, ano yun? Sa ibaba, sinabi niya, ano? Sa itaas, nakikita ang isang pakete ng tsaa. Sa ibaba, sinabi ng babaeng may pulang buhok, anong klaseng tsaa ito? Hindi ko pa ito nakikita noon. Sa itaas, nakikita ang babaeng may pulang buhok. Sa gitna, nakikita ulit ang babae. Sa ibaba, sinabi niya, alam ko na, nakikita ang isang babae na may mahabang itim na buhok na nakaayos sa isang ban, nakasuot siya ng berdeng damit at may kulay kahel na sash, nakaharap siya kay King Luo, na may maputing balat at pulang buhok, nakasuot siya ng gintong korona. Nakasulat sa panel, gusto kong itanong, ano ang layunin ng Lin Immortal Palace sa paghabol sa Nine-Tailed Celestial Fox? Sinabi rin sa panel, ang Nine-Tailed Celestial Fox ay ang nilalang sa mundo na pinakamalapit sa mga immortal, at mayroon din itong pinakamagandang pagkakataon na maging isa. Sa itaas, sinabi ni Qin Manyun, gusto naming hilingin sa kanya na sumali sa Lin Immortal Palace. Gagawin namin ang aming makakaya upang linangin siya at tulungan siyang maging immortal. Sa ibaba, sinabi ni King Luo, naiintindihan ko. Nakikita ang isang babae na may mahabang itim na buhok na nakaayos sa isang ban. Nakasuot siya ng berdeng damit at may kulay kahel na sash. Sinabi niya, huwag kang mag-alala, King Luo, wala kaming anumang masamang intensyon sa kanya. Mayroon lamang ilang sitwasyon, alam mo, nakaharap siya kay King Luo na may maputing balat at pulang buhok. Nakasuot siya ng gintong korona, sinabi niya, tungkol saan ka nagsasalita. Nakikita ang isang florera na may mga bulaklak, nakasulat sa panel, oo. Hindi namin alam kung kailan naputol ang daan patungo sa immortalidad. Walang sinuman, kahit na ang Lin Immortal Palace, ang nakakamit ng immortalidad sa loob ng mahabang panahon. Nakikita si Qin Manyun na may mahabang itim na buhok na nakaayos sa isang ban. Nakasuot siya ng berdeng damit at may kulay kahel na sash. Sinabi niya, ang paglitaw ng Nine-Tailed Fox na ito ay napakahalaga sa amin. Kung ang daan patungo sa immortalidad ay maibabalik, ito ay magiging isang pagpapala sa libu-libong immortal cultivators sa mundong ito. Nakikita si King Luo na may maputing balat at pulang buhok, nakasuot siya ng gintong korona. Sinabi niya,
ang daan patungo sa immortalidad ay naputol. Akala ko rin, pero, nakikita si King Luo, na may maputing balat at pulang buhok, nakasuot siya ng gintong korona at nagulat. Nakikita rin si Jining, isang lalaki na may kulay tsokolate na buhok at nakasuot ng asol, nakikita rin ang isang pusa, at isang robot. Sinabi ni Jining, 2 araw na ang nakararaan, nakilala ko ang isang nilalang na mas pambihira kaysa sa mga immortal. Kung ang daan patungo sa immortalidad ay talagang naputol, saan siya nanggaling? Nakikita si King Luo, na may maputing balat at pulang buhok, nakasuot siya ng gintong korona. Sinabi niya, haha, kung sinabi ko sa iyo na ang Nine-Tailed Celestial Fox ay nasa tabi niya, mangangahas ka pa rin lumapit kahit na, ang Lin Immortal Palace ay walang kapantay kay Master Lei. Nakikita si Queenie Manyun, na may mahabang itim na buhok na nakaayos sa isang ban, nakasuot siya ng berdeng damit at may kulay kahel na sash. Sinabi niya, King Luo, maging seryoso ka sana. Nakaharap siya kay King Luo, na may maputing balat at pulang buhok, nakasuot siya ng gintong korona at takot. Sinabi rin sa panel, ang 2 Demonyo King level subordinate ng pilak na buwan Demonyo King ay nawala habang naghahanap ng Nine-Tailed Celestial Fox. Nagpapadala na siya ngayon ng mas maraming tao para hanapin ito. Nakikita si Queenie Manyun, na may mahabang itim na buhok na nakaayos sa isang ban. Nakasuot siya ng berdeng damit at may kulay kahel na sash. Nakikita siya na nagagalit at may pulang marka sa kanyang noo. Sinabi niya, kung natagpuan nila ang Nine-Tailed Celestial Fox muna at nilunok ang kanyang Demon Pill, hindi lamang mawawala ng Nine-Tailed Celestial Fox na natitira sa mundo sa oras na iyon, ngunit hindi rin tayo makakayanan ang pilak na buwan Demonyo King. Sa itaas na bahagi, nakikita si Qin Manyun na nakaupo sa isang unan sa sahig, na may isang maliit na mesa sa harapan niya. Mayroong isang florera ng mga bulaklak sa mesa. Mayroon siyang mahabang itim na buhok na nakatali sa isang ban at nakasuot ng berdeng damit na may pulang sash. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Sinabi niya, pakiusap, seryosohin mo ang bagay na ito. Nakaharap siya kay King Luo, na nakasuot ng gintong korona at may pulang buhok. Si King Luo ay may ekspresyon ng pag-aalala. Sinabi ni King Luo, naiintindihan ko ang sinasabi mo, pero... Sa ibabang bahagi, nakikita ang isang tray na may isang puting teacup at isang puting teapot. May usok na lumalabas sa teacup, na nagpapahiwatig na mainit ang tsaa. Sinabi ni King Luo, pakiusap, uminom ka ng tsaa, Lady Qin. Nakikita si Qin Manyun na nakaupo sa isang unan sa sahig, na may isang maliit na mesa sa harapan niya. Mayroon siyang mahabang itim na buhok na nakatali sa isang ban at nakasuot ng berdeng damit na may pulang sash. Sinabi niya, salamat. Nakikita si King Luo, na nakasuot ng gintong korona. Nakangiti siya at sinabi, ito ay isang bihirang uri ng tsaa. Dahil sa pagkakataon ngayon, gusto ko ring imbitahan si Lady Qin na tikman ito. Sa itaas na bahagi, nakikita si Lady Qin. Sinabi niya, kung gayon, hayaan mo akong sumimsam. Nakikita si Lady Qin na may hawak na tsaa. Sinabi niya, ang tsaa na ito. Sinabi niya, ma'am, isang mabuting tsaa nga. Sa ibabang bahagi, nakikita si King Luo, na nakasuot ng gintong korona. Nakangiti siya at sinabi, hehe, ang aking koleksyon ng tsaa ay tunay na pambihira, kahit na hinahangaan ito ni Lady Qin. Nakikita si King Luo, na nakasuot ng gintong korona. May hawak siyang tsaa at sinabi niya, hindi ito ang tsaa sa aking koleksyon, puposible kaya. Nakikita si King Luo, na may madilim na mukha, sinabi niya, ang tsaa na ibinigay ni Master Lei. Sinabi ni Lady Qin, sa proseso ng paglilinang, ano ang pinakamahalagang punto? Ni Lady Qin, hindi ito tungkol sa lakas ng espiritu, o kung mayroon kang likas na talento. Ang tunay na paglilinang ay higit pa riyan, ngunit bigla namang napanatigilan si Lady Qin, gayong may napansin siya sa kanyang harapan. Si Lady Qin na nakatingala sa isang kumikinang at gintong estatwa ni Buddha na nakapatong sa ibabaw ng isang bulubunduking tanawin. Sinasabi sa teksto na ang paglilinang ay tungkol sa pag-unawa sa katotohanan. Puno ng liwanag ang eksena at may pakiramdam ng paghahanap ng espiritualidad. Ipinapakita sa larawan si Lady Qin na nakatuon sa kanyang payapang ekspresyon. Sinasabi sa teksto sa ibaba, sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa katotohanan, maaari mong malimpasan ang hadlang. Ang mga hugis brilyante ay nakakalat sa paligid ng frame, na nagdaragdag ng pakiramdam ng misteryo o pagkakawatak-watik. Sinasabi, at kung ano ang kumakatawan sa hadlang para sa karamihan ng mga immortal na naglilinang. Sinasabi ni Lady Qin, at kung ano ang kumakatawan sa hadlang para sa karamihan ng mga immortal na naglilinang, ay ang kanilang buhay. Pagkatapos, habang hawak ang isang tasa ng tsaa at may ngiti, nagtataka siya, anong klaseng tsaa ito? Isang tasa lang nito ay sapat na para masilayan ang katotohanan. Dagdag pa niya, ang pinakamagandang tsaa ng Lin Immortal Palace ay walang binatbat dito. Ang buong eksena ay napapalibutan ng mga bulaklak at kumikinang na liwanag, habang si Lady Qin ay may matamis na ekspresyon.
Sinasabi ni Lady Chin kay King Luo, gusto ko sanang magtanong tungkol sa tsaa na ito, ngunit biglang nasabi niya, alas. Pagkatapos, nakita niya si King Luo na may kunot noo at nagtataka siya, bakit ganyan ang ekspresyon niya. Nagtataka si King Luo, asawa, saan mo nakuha ang tsaa na ito? Sumagot si Lady Chin na may ngiti, nakita ko ito sa sulok ng kaban ng kayamanan. Nag-alala ako na itinago ko ito ng malalim kaya nakalimutan mo na mayroon ka nito. Galit na galit si King Luo at sumisigaw, itim na tupa. Ang itim na tupa ng ating pamilya. Ang itim na tupa ay isang miyembro ng pamilya o grupo na itinuturing na kahihiyan dito. Pagkatapos, habang umiiyak, sinabi niya, ang tsaa na ito ay regalo mula kay Master Lee. Nag-aatubili akong inumin ito, ito ay isang napakahalagang tsaa. Habang umiiyak at nagdadalamati, sumisigaw si King Luo, ito ang aking lifeline. Sa ibaba, nakangiti si Lady Chin na may mapaglarong ekspresyon. Sabi ni Lady Chin, King Luo, hindi mo kailangang magmadali. Habang hawak ang tasa ng tsaa, dagdag pa niya, talagang magandang tsaa ito. Laging maaalala ng Lin Immortal Palace ang iyong kabutihang loob. Sumisigaw si King Luo, sinong may pakialam. Lumayas ka. Sa ibaba, sinabi ni Lady Chin, ilang immortal na dinastiya na ang umaasa sa loob ng maraming taon na makapagtatag ng pakikipagsosyo sa Lin Immortal Palace, pero ikaw lang ang may kakayahang magpalitan ng ganitong uri ng mahahalagang bagay. Bakit hindi mo ako bigyan ng mas marami pa ng tsaa na ito para matikman ng mga nakatatanda ng Lin Immortal Palace? Sumagot si Lady Chin, sigurado akong mapapahanga ang buong Lin Immortal Palace sa Qianlong Celestial Dynasty. Sabi ni Lady Chin, maaari kang magpahinga, King Luo, dahil alam mong hindi ninakawin ng Lin Immortal Palace ang iyong mga pag-aari, at handa kaming makipagpalit ng iba pa. Nagulat si King Luo at nagtanong, anong sinabi mo? Galit na galit si King Luo at sumisigaw, ininom mo ang lifeline ko at gusto mo pa ring makipagpalitan? Nagbigla namang may pumasok sa pinto at malakas itong isinara. Nag-aalala ang isang karakter at nagtanong kay Lady Chin, Saintess, anong nangyari? Dagdag pa niya, paano nagawa ng Qianlong Celestial Dynasty na maging bastos sa iyo? Sabi ni Lady Chin, gaya ng sinabi ko, ang mga Celestial Dynasty na iyon na naghangad na makuha ang pabor ng Lin Immortal Palace ay pumila mula timog hanggang hilaga. Dagdag pa niya, nagtanong ako tungkol sa kinaroroonan ng Nine-Tailed Demon Fox, ngunit nagpa siya ang Qianlong Celestial Dynasty na sadyang itago ito. Nakangiting sinabi ni Lady Chin, may malaking sikreto na nakatago dito. Nagulat ang kanyang kasama at nagtanong, isang malaking sikreto. Sa ibaba, sinabi ni Lady Chin, binanggit ni King Luo si Master Lee, kanina lang at sinabi na ang mahalagang tsaa ay ibinigay niya. Sabi ni Lady Chin, ipadala ang lahat ng impormante ng Lin Immortal Palace upang hanapin ang Master Lee, na ito ngayon din. Sa ibaba, may kumpiyansa siyang sinabi, ang hamak na Qianlong Celestial Dynasty na ito, anong sikreto ang may tatago mo sa harap ko? Nagmamakaawa ang kanyang kasama, Ate Chin, isipin mo munang mabuti. Nagulat si Lady Chin at nagtanong, Luo, Ate Shiyu. Sabi ni Shiyu, alam ko na kapag sinimula ni Ate Chin ang isang bagay, patuloy niya itong gagawin hanggang sa makamit niya ang ninanais na resulta. Dagdag pa niya, dahil alam mo ang presensya ni Master Lee, oras na lang ang bibilangin bago mo matuklasan ang kanyang pagkatao. Sabi ni Lady Chin, tunay. Kilalang kilala ako ni Ate Shiyu. Sabi naman ni Shiyu, kaya lang, simula nang matikman ni Ate Chin ang tsaa. Dagdag pa ni Shiyu, gaya ng hula mo, hindi ordinaryong tao itong si Master Lee. Sabi ni Shiyu, kung kikilos ka ng padalos-dalos, hindi lang ang Qianlong Celestial Dynasty ang masisira. Dagdag pa niya, kundi maging ang Lin Immortal Palace ay hindi rin makakatakas dito. Tanong ng kasama ni Lady Chin, hindi ba medyo sobra naman ang pananakot na ito? Sagot naman ni Shiyu, sa totoo lang, ang Nine-Tailed Celestial Fox ay nailigtas din mula sa sakuna ni Master Lee, kaya hindi na kailangang mag-alala pa si Ate Chin. Gulat na gulat si Lady Chin at nagtanong, nailigtas niya ang isang tao mula sa sakuna. Dagdag pa niya, paano ito nangyari? Anong antas ng big shot na ito? Isa ba siyang immortal? Sabi ni Shiyu, hindi siya immortal, pero... Dagdag pa niya, isang entity na higit pa sa immortal. Ang larawan ay nagpapakita ng isang mataong kalye sa isang sinaunang setting, na may mga tindahan at naglalakad na tao. Naririnig ang sigaw, hoy! Umalis kayo! Umalis kayo! Mayroon ding nagtitinda na sumisigaw, nagtinda ng steam buns. Mainit na steam buns, pagkatapos ay makikita ang isang bata na natutulala. Pagkatapos ay bigla naman niyang nabangga ang dibdib ng isang babae. Isang karakter na may nakakatawang makeup at balbas ay galit na sumisigaw, bulag ka ba? Nawala ka na ba sa katinuan? Isang karakter na mukhang natakot ay nagsabi, oo, opo, nawala na ako sa katinuan. Tanong ni Lady Chin, sinong tao kaya ang mananatiling walang galos kung makakasalubong nila ang isang diwata? Sabi ni Lady Chin, ang lahat ng mga ignorante at bastos na mga tao.
Tanong pa niya kay Shiyu, Ate Shiyu, bakit mo ako dinala rito? Sabi ni Shiyu kay Lady Chin, Ate Chin, huwag kang magalit. Paliwanag niya, ayaw ni Master Lee na iniistorbo, kaya hindi nararapat na dalhin si Ate Chin para bumisita. Ngunit may ngiti sa labi ni Shiyu nang sabihin, mauunawaan din ni Ate Chin kapag nakita mo na. Sabi sa larawan, sa loob ng mahigit 1,000 taon, ang landas tungo sa immortalidad ay sarado na, ngunit sinabi ni Luo Shiyu na may isang taong higit pa sa mga immortal. Dagdag pa rito, kung totoo ito, magkakaroon ito ng malalim na epekto sa mundo ng mga immortal. Tanong ni Lady Chin, may isa pang tao. Anong klaseng tao siya? Sabi ni Shiyu, isang book boy, na may paliwanag na, isang batang lalaki na naglilingkod sa pag-aaral ng isang scholar. Dagdag pa niya, isang book boy ni Master Lee. Ang larawan ay nagpapakita ng isang loob ng gusali na may mga taong nakaupo sa mga mesa at naglalakad sa paligid. Mayroon ding hagdanan na patungo sa itaas na palapag. Tanong ni Lady Chin, makinig sa pagkukwento, sinabi ni Lady Chin, Prinsesa ka, bakit hindi ka pumunta sa pribadong kwarto sa pangalawang palapag? Sabi ni Shiyu, kapag nakikinig sa pagkukwento ng ginoong ito, ang socio-economic status ng nakikinig ay hindi mahalaga. Ate Chin, mauunawaan mo pagkatapos makinig, pagkatapos ay ipinakita ang mga paa na ito. Ang larawan ay nagpapakita kay Lady Chin na nakaupo sa isang mesa na may kasamang 2 tao. Ang isa ay nakatayo sa tabi ng mesa, habang ang isa pa ay bahagyang nakikita sa gilid. Nagulat si Lady Chin sa nakikita niya, tapos makikita naman na umaakyat ang scholar papunta sa isang mesa. Sabi sa larawan, ipagpapatuloy natin ang kwento mula sa nakaraang kabanata. Dagdag pa rito, pag-uusapan natin kung paano si Sun Wukong. Sabi ng lalaki, nagdulot ng kaguluhan sa langit, dito na po natatapos, maraming salamat sa panunood.